Pinoy is brought to you by Head & Shoulders, the world's #1 anti-dandruff shampoo. Tide Doble, 850 lang. Nagbabalik ang inaabangan laban ng bayan ang talentadong Pinoy. Ang pangarap ng isang tatay ay ipinasa sa kanyang mga anak. Ito po ang storya ng ating susunod na talentadong kambal na taga Makati. Kilalanin natin sila. Dati po kasi, yung mister ko, gusto niya sa martial arts, kaya lang, hindi, ng papa niya. At nung nagkaanak siya, gusto niya ipasa sa anak niya yung mga martial arts. Ako naman pumayag kasi gusto nila ng mga anak niya ng martial arts. Sinasakripisyo namin yung pagkain namin, minsan tinitipid namin para may pamasahe kami sa pag-training nila. Okay lang mag-sakripisyo para naman po sa kanila. Bilang isang magulang, mahalaga para sa amin. Magtagumpay sila, maano nila yung mga pangarap nila. Para hindi sila gumaya sa buhay namin ngayon, mas umano sila umangat. Hoping for a victory tucked under their belts, please give it up for the Taekwondo Twins! The Taekwondo Twins. Okay, guys, dito tayo. Pare, ano bang pangalan ninyong dalawa? Si Troy at si Carl. Si Troy, tsaka si? Carl. Car. Okay, Troy and Car. They're junior black belts, kaya red and black yung inyong mga belts, ano? Okay, what do you guys say? Antaray. Oo, yung talaga sabi, baklang-bakla. Antaray. Hindi, nakakaloko kasi magkapare ba kayo? Mag-twins ba kayo? Opo. Sabi ko nga eh. Kasi hindi kayo magkamukha. Hindi doon, nakita lang daw sila doon sa labas. Ang gulo lang. Hindi nakakaloko. Iisa lang kayo ng hulmahan talaga. No? Tapos pati talagang kasi synchronized moves nyo. Ilang taon na kayo nag-training? 7 years po. Ilang taon na kayo? Ano to? 12. Si Pitus pa lang kayo, nag-training na. Ano to? Ha? 12 po. 12, 7 eh. Oh, ang taray. Good job. Kasi kakaiba ito nakikita natin ngayon. Hindi yan tayo makakita ng ganito mga contestants na talagang karate ang talent. Kaya na mabuhay kayo. Sana, ewan ko lang pero para sa akin, palong-palo ang ginawa nyo. Pumalo kayo ng board. Wapak! Yun lang. Thank you po. Masakit ha? Tunay yung kahon. Palakpakan natin ang mga magulang nito, mga bata na to. Halos i-give up na nila yung mga kinakain nila para lang masuportahan nila yung Andiyan si Mami. mga bata. Diba? That's what I truly admire about this particular talented kids is that yun nga, yung mga magulang talagang sinuportahan yan. Talagang ngayon makita natin kung gaano sila katalentado talaga. And I'm so impressed because your technique is so precise. The flexibility is really outstanding. And you're both so synchronized. And it looks so cute kasi kambal nga kayo, di ba? You can add a little bit more attitude at saka talagang lagyan nyo ng storya yung choreography nyo. Pero ang galing, no? Congratulations. It was so much fun to watch and inspiring ito sa lahat ng mga bata dyan. Just work hard and believe in your parents and make them proud. Well done, guys. Sige po.
very evident yung pagkadisiplina nilang dalawa. No? And I was just hoping na sana dinagdagan nila yung interaction nilang dalawa. No, yung movements nila. Sparring. Yung sparring nila, yung pagdagdag sa pagsira sa wooden blocks. Sana nadagdagan yun. But you can see these boys are really good. They're very, very good. Gusto ko ipagpatuloy niyo yung ginagawa niyo. Ito mga future champions natin pagdating sa martial arts. Philippine team. Okay, congratulations. Thank you very much, Stan Scouts. Car, Troy, Johnny Junior. Thank you very much. Salamat. Okay, mula nang sumakabilang buhay ang mga magulang ng ating susunod na talentadong taga Santa Rosa, Laguna, siya na ang sumuporta sa kanyang 7 kapatid. Ngunit may kapalit na pighati ang responsibilidad na ito. Alamin natin kung ano. Mami ko nawala noong 1986. Tapos yung daddy ko naman nawala naman siya ng 1990. Mula noon, yung mga kapatid ko sa akin na dumipende. Ang inintindi ko yung mga kapatid ko. Inintindi ko sila. Tapos, napabayaan ko yung sarili kong pamilya. Nag-asawa ako tapos nagkahiwalay kami. Pero masaya ako nang tumutulong sa kanila. Dahil yun ang talagang malaking responsibilidad ko na kinaya ko. Wishing to reign as tonight's queen, please give it up for Mary Glane Cartano, a.k.a. Glenda. Ang alam ng mali, pagmamahal, ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalampasigay, nahakan ang kastilyo ay nabubuhay. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumudya, sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wakas. Kahit pa magsana ng landas, minsan dalawang puso nagsumpahan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala, pansamantala, luhaan na na. Yan ang pag-ibig na nangyari sa atin. Gumuhong kastilyong buhangin. Mary Glane, a.k.a. Glenda. Ate Glenda, dito po tayo. Talent Scouts, what do you say? Mother, lagot ka kay Miss Reg. Tinernohan mo ang kuko niya. Silver kung silver. In fair, hindi naman talagang kaduda-duda na marunong kayo awit-awit dyan. Pero parang may sama ba kayo ng loob? Parang may nararamdaman akong puot habang kayo ay umaawit. May pinanguhugutan ba kayo? Correct? Oo. Wala naman. Pinagdaanan? Kasi marami rin akong pinagdaanan na problema. Kaya, pag kumanta ako ng Tagalog, yun. Kanina mo dinidedicate itong awiting ito? Para sa mga sumusuporta sa akin sa Santa Rosa, Laguna. Nay, Mother, carry lang yan. Kapag umaawit kayo, tama may emosyon, di ba? Pero syempre, pag nasa entablado na kayo, dapat mag-connect na tayo sa audience. Di ba? Kasi maganda ang boses, maganda naman ang outfit, o di ba? Pero kasi parang nararamdaman ko, parang may moment na magiging tuliro kayo kasi parang may dinidibdib kayo. Naiiyak na nga ako eh. O, yun na Sinabi nga. ko. O, sa sinabi ko. O, sa kasalanan ko. Diyos! De, pero, bongga naman ang performance. Naaliw naman ako. Thank you. Ikaw na. Tama. Parang, Super love it!
Nakakaloka. Mother, alam pag nakapik ito kanina, naalala ko yung mga panahunan ng Sikada 80 ba tawag doon? Ang lalim, di ba? Sikada 80, parang Melda Papin, gano'n yung mga palong-palong amateur singing contest. Yung kung saan, kasi sumasali din ako sa mother dati, batang-bata pa ako nun. Yung ang tablado mo, drum. Tapos kumaka, tapos yung ilaw mo, isang fluorescent lang, habang kumakanta ka, 5 gamo-gamo. Na-experience nyo na ba yun, mother? Yung mga amateur singing contest? Sumasali kayong dati doon? Oo. Kasi yan yung mga hagod ng mga kasilyong buhangin. Ganon. Ang galing! Gawin yung mga hagod. Kasi ngayon, puro pop na, mga Rihanna, mga walang kwenta yan. Hello! Yun pa rin tayo sa luma. Hangin! Ganon. Kaya, saka wala tayo sa edad, ano? Wala po kayong 100, no? Wala pa kayong 100. Wala pa. Sige. Kaya, maganda po kayong ehemplo. Wapak na wapak kayo dyan. Pagpatuloy niyo pa. Ha! Actually, gusto ko yung pagkanta mo sa awiting ito. Ang gusto ko lang sana, dinagdagan mo lang sana ng konting hand movements, konting lakad sa stage. But I really like the way you sang it. It was very emotional. Maganda yung outfit mo. Tamang-tama sa entablado. Salamat. Oo. Salamat. Actually, bagay kayo ni Ryan, ha? Prom date ko. Nagmamaktol na raw si Juday. Nako, nagagalit na raw si Juday. Gabigas! Masayang Biro lang, ate. Gullible. Joke. Gullible si ate. She reminds me of, when I was a young boy, sumali rin ako sa singing contest. Kaya naalala ko yung sinabi mo. May fluorescent light, may gamo-gamo na gano'n. Oo. Parang ganun yung feeling. And alam mo, habang kinakanta mo yun, lahat kami nakikinig sa'yo. Sumisigaw yung mga tao. Moment mo talaga yan. Ang ganda ng pagkanta mo ngayon. Thank you. Thank you very much, Dance Scouts. Glenda, nagustuhan ng ating Dance Scouts ang iyong performance. Maraming salamat sa'yo. Thank you, Dan Ryan. Thank you. Hahataw sa galing ang mga susunod nating kalahok. Abangan sila sa pagbabalik ng inyong paboritong talentadong Pinoy. This is a test of the emergency broadcast system. It was very entertaining. I had a lot of fun. I'm forever. Talentado ka, ikaw na. Wapak! Walang buknat na kasiyahan ang ating aabangan dito sa pinakamasayang Talentadong Pinoy! Talentadong Pinoy ang #1! Talentadong Pinoy ang #1! Talentadong Pinoy is brought to you by